Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. RD, good morning. I'm Amiel Cagayan po, stringer ng GMA dito sa South Cotabato. South Cotabato. Interesado lang po ako kasi isa sa mga pinagmamalaki po ninyo ay yung mga connecting roads among the municipalities, and nakikita natin na napakalaking tulong at ginhawa nito sa mga motorista, sa mga residente. Tanong ko lang po, may mga nakalinya pa pong mga ganitong proyekto? Thank you. Tama po kayo. Isa po yan sa mga pinagtutunan natin ng pansin. Paano natin yung sinasabi nila na connectivity? Paano natin mapag-connect, mapagdugtong yung isang bayan sa kabilang bayan naman. Kasi nga it will really address yung mga pangangailangan ng mga farmers natin. So definitely itong administrasyon ng mahal nating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., isa po yan sa priority natin yung paano tayo makapagbigay ng mga kalsada that will connect every municipality or every province or region. Nakikita niyo po yung mga bypasses. Yan po yung magtutugon dyan sa mga tanong ninyo. Salamat po. So ano pong gagawin po natin na ma-achieve po natin yung rank number 1 accomplishment po this year? This year? Oh, Wala, that's a very challenging question. Kasi nga, sabi nga nila, you aim for the moon, at least meron kang star. Meron mo, number 2 tayo. Hindi na po bibihira po na maka-attend ka ng ganyan. Sa 16 regions natin, as far as the accomplishment is concerned, as of April 30, kasi monthly po yan eh. Every month po, we are rated by that accomplishment. So we are very thankful na as of April 30, nabigla din nga ako kahapon ko lang na-check sa record namin. Now when I check the submitted reports, tayo na pala ay number 2. So, hindi po tayo tumitigil. In fact, in the past year, ang region po natin ay on record. Naging consistent tayo dyan sa number 1 na slot. Not only in physical accomplishment, pati yung sinasabi na absorptive capacity plus disbursement. Consistently, yung 4 na buwan po, naging number 1 po ang Region 12 ninyo. So, napakalaking congratulations, Rest assured, yung DPWS family po ninyo, hindi po tayo tumitigil. Kasi nga, we must be competitive with our neighboring or the entire Philippines. Yan po yung, wala pong regional director or regional office at that na hindi niya ina-ambition yung maging number 1. So at least, pasalamat tayo at kunti na lang. With all your support, of course. RD, may tanong ako paano nyo na-maintain yung mga ganyan? Ano sikreto ni RD Ibrahim? Paano mo napupush yung ating mga DEs na mag-perform talaga? Of course, kapag number 1 si Region, matik na yan diba? Yung mga district engineering offices, number 1 din, mga ganyan din, diba? Performer din sila. Ano po yung ginagawa ninyo sa kanila? Parang in-encourage pa? Ano po yung sikreto nyo? Napakagandang tanong yan, Direktor. Nandyan po ang mga magagaling natin na mga district engineers. Yan po. Ito po, we can only attend this. Of course, with cooperation and support. At saka pangalawa, importante nandyan sa puso yung pagbibigay ng serbisyo sa tao. So, parang concerted efforts yung ginawa natin. At saka close monitoring. Dahil follow-up din.
At saka yung mga district engineers natin, with the number of years na nandyan din sila, hindi na sila kailangan pa sabihan dahil alam naman natin na lahat naman tayo nangangarap na maging best among the best. Mga mahal kong kababayan sa buong Region 12, sa mga nagtatanong po para sa aming libreng theoretical driving course, maaari po kayong tumungo sa aming Facebook page, LTO Region 12, at kung inyong makikita sa inyong mga screen po, nadyan din po ang aming mga schedules. Maraming salamat din po sa pagsuporta sa mga layunin ng ating Pangulong BBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas po. RD King, kamusta po ang estado o ang status ng ating mga plaka? Maraming salamat po. Yes, maraming naghihintay sa tanong na yan. Good morning, my dear. Okay, mga kababayan, patuloy pa din ang ating mga efforts na may release ang mga plates on hand po sa ating mga opisina sa LTO Region 12 sa pamamagitan ng social media postings and announcements. Sa katunayan nga, we would like to thank you all, the members of the media, for helping us spread the availabilities of our plates, and we are aiming to report a zero backlogs target for our plates this year. Yan po, mga kababayan. So, zero backlog ang target ng LTO for this year. Thank you very much. For our second question, LTO pa rin ba? Okay. Good morning po sa lahat. Sunny Medina of NSJ News Agency Services. Actually, my question po is still for LTO Regional Director po natin. Good morning, RD King. Kamusta na po ba ang ating distribution when regards to yung mga licenses po natin, RD? Yeah, the plastic cards, Plastic no? cards, siguro. Plastic cards, okay. Magandang umaga, brother. Nice to be here again. Ha? Okay. So, sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-imprenta at distribution ng DL backlogs sa mga licensing centers natin. At tayo ay nagko-close monitor nito upang masigurong maabot din natin ang zero backlog target po. Makakasiguro po kayo, mga kababayan. Justin Gudio, President of South Cotabato Press Corps. My question goes to Regional Director Renato. RD, what are the current programs and projects being implemented by LTFRB 12? Yes, good morning. Thank you for that question, Jester. We have some, 3 programs ngayon na ongoing natin. The PTMP or the Public Transportation Modernization Program, the Fuel Subsidy Program, the Service Contracting Program, and mayroon pa yung mga natapos na and continuing the Drivers Academy Program. Yung PTMP natin is mayroon siyang 10 components. But particularly ako doon sa isang component na yung consolidation, which we achieved the 100% consolidation for the whole nation. I'm glad na nakuha natin yung achievement na yan. Getting there is easy, but staying there is a challenge. So we'll just wait for the other regions there kasi yun din ang aim nila. Na hindi naman tayo nakikompetensya sa kanila, but we are there na nauna na. So wala tayong complication ngayon sa mga rallies or other objections on the consolidation because noon pa lang is na-consolidate na natin yung mga public, yung mga transport service entities natin. Wala na po tayo ngayong individual franchise. Buo na po yan. It's either a corporation or a cooperative. Mas maganda rin po yun dahil pag nasa consolidated na po yung mga transport services natin, mas madali po na sila yung fleet management nila, ma-implement nila. Madali na rin, no complication on their acquisition of their new and modern vehicles dahil nakaka-loan sila both sa government financing institutions or sa private banks. Meron kaninang question or
bakit ito doon sa kanila, naglo-loan sila doon dahil mas madali rin yung gobyerno magbigay ng equity subsidy sa kanila pag consolidated na compared to individual. Wala na rin po tayo sa operation of our transport services. Balang araw po mawawala na yung from bahay to ruta. Ngayon po ay dahil required na ang mga corporation or yung legal entities nila from the common garage to the terminal papunta sa ruta. Ang advantage nun is yung paggaling sa common garage, na-inspect ng security officers nila yung Jen Robles Librado from 1062 DXKI. Ang aking question para po kay Deputy Commander Joe ng PCG. Ano po ang primary role ng Philippine Coast Guard in maritime environmental protection? And paano po tayo nagre-responde sa mga oil spill and other marine pollution incidents? Thank you. So magandang umaga po, ma'am. So ang ating pong role sa marine environmental protection is of course po yung preservation po ng marine habitats natin na unti-unti po nagde-degrade. The restoration of our mangrove areas, but we do not limit sa ngayon sa ganung bagay. We also actively engage ourselves in reforestations. Kaya wag magtataka po kayo minsan na bakit yung mga Coast Guard nandun nagtitree planting in which dapat yung trabaho namin is mangrove planting, scuba surero and everything. But that's wag po kayong magtaka kasi po yung drive po namin is not just limited to marine environmental protection. Not just limited sa pag-restore ng mga mangrove plant areas natin, but as well as yung pag-reforest na din po ng ating mga kabundukan. I believe it is everyone's social responsibility, not just po sa amin, but the restoration of the entire environment is our commitment. So, secondly po, sa question nyo about sa oil spill. Oil spill, yeah. Well, may approaches po tayo dyan, ma'am, na ginagawa. No? So, ang tinatawag po na oil spill is yung, may it be incident, Tier 1, Tier 2, Tier 3. We in the Philippine Coast Guard, we have specialized units, especially the MEPCOM or Marine Environmental Protection Command, who deals primarily in the containment, abatement, recovery, at the same time examination of the specimen during or within the area of the incident. We also determine the root cause of the problem, and of course, the doctrine relies not just to determine but yung panagutin yung kailangang may responsibilidad kung bakit nangyari yung incident. Kami po sa Philippine Coast Guard ay, of course, we are modestly equipped to respond any oil spill pollution incident within our respective areas of responsibility. We have trained personnel and specialized units for such purpose. Isa ang 4Ps, no? O Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang DSWD, na umaalalay sa mga pamilyang mahihirap sa Rehiyon 12. Unang tanong, Q&A na tayo, ha? Ilan na ba ang miyembro ng 4Ps ngayong 2024? At ilan na mga natulungan ito? Ilan na yung napagtapos sa programa at umangat na ang kalidad ng buhay? Alam mo, RD Pry, ito yung programa ng DSWD na talagang nagbabago ng buhay ng mga mahihirap. At kaya nga, dami tayong mga empleyado sa programang ito dahil gusto natin, of course, matouch talaga yung buhay ng bawat isang Pilipino na kasapi at member ng Pantawid Pamilyang Pilipino. Ito yung the biggest social protection program ng DSWD. Actually, mayroong 5.5 billion para lang sa Rehiyon 12 for this year. 5.5? 5.5 billion po ang pundo nito para sa taong ito.
At nakapagbigay na tayo ng 817 million as of May 2024 para sa may 228,441 aktibong mga pamilya. So ongoing ito, RD, ha? Ongoing ito. At meron na rin mga 18,313 pamilya na siyang sinasabi nating self-sufficient na. Okay. Kaya lang, RD Prime, marami talagang nagtitext. Paano ba mapasama sa Pantawid Yun Pamilya nga eh. Pilipino? Yun ang maraming tanong. Tagal ng programa ito, di ba? Yeah, Matagal na even to. sa mga social media, sa mga media friends natin dito, ito yung pinapasa sa atin ng mga tanong. Paano ba mapasama at mapasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino? Una, RD Prime, kailangan mo munang mapasok sa listahanan ng mga benepisyaryo. No? Saan ba yan? Listahanan na yan? Paano yun ano man tawag dyan? Para ma-include tayo, para ganun. Actually, gumagawa kami ng isang assessment at pagpunta, of course, sa mga komunidad, sa mga lokalidad, para tingnan, of course. Hindi po basta-basta ka lang makapasok. Kailangan mong dumaan sa isang proseso para mapasok ka dito as member ng Pantawid Pamilyang Pilipino. At ang benepisyo nito, dapat ay mayroon kang anak na nag-aaral, no? At mayroon kang anak na at least 3 na pwede mong ipasok doon sa programa below 18 years old. At kailangan sumama ka at magsali ka sa Family Development Session. Ito ay mandatory para sa iyong pamilya kasi pag hindi ka sumali doon, ito ay magiging grounds para ikaw matanggal doon sa programa. Yung active beneficiaries natin, ilan na ba? Ang beneficiaries natin ay mayroong 228,441 pamilya. Ganun karami, RD Pry, ang beneficiaries sa Region 12. At saka ano ba yung level na tinatawag nila, RD? Nasa level 3 na daw tayo. Pag ang level 3 kasi, nasa malapit ka nang mag-graduate. Ito, okay. Ito'y isang pamaraan kasi meron tayong ginagawa na pag-determina yung status ng kabuhayan. Every year ginagawa natin ito. Binabalikan natin, of course, yung mga bahay-bahay at yung mga member nito at tinitingnan kung gumanda na ba yung kanilang buhay. Kasi sa level 3 natin, through the Sweet B, ito yung isang tool para mag-determine, of course, nung status ng bawat membro natin. Meron na tayong 18,000 noon na bumago na yung buhay, no? And then, katunayan nga, meron tayong 43,706 na self-sufficient. Ito yung nag-graduate na. Alam mo, RD Prime, merong graduation dito. Once ma-declare ka na self-sufficient o kaya gumanda na yung buhay mo, ay nagkakaroon tayo ng Pugay Tagumpay, yung title ng program, na yung mga membro nito ay mag-graduate na sa programa at sila bibigyan na ng kakulang sertifikasyon at i-turn over na sila doon sa local government unit para siyang magpatuloy ng intervention para doon sa membro ng mga Pantawid Pamilyang Pilipino. Yung sinasabi mong 43,796 na self-sufficient na pamilya, for 2023 pa lang yun. At ito yung kabuuan from 2023 hanggang 2024. Okay, to 2024. Ayun. RG Umagaptiat from Good Vibes sa 90.5. RD, tumataas ngayon ang mga nagkakasakit at nangangailangan ng suporta mula po sa gobyerno. Sapat po ba yung pondo ng DSWD-12 sa bawat satellite offices po, katulad po ng pagbibigay ng medical support, burial at iba pa pong mga tulong para po sa mga nangangailangan at mula po sa AX program ng DSWD? Okay, AX, salamat. Salamat AX sa tanong. naman. Okay. Sapat ba ang pondo ng DSW-12 para sa mga humihingi ng tulong under sa AX program? AX. Unang-una, bago ko sagutin yon, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat nandito ngayon sa mga nanonood sa TV at sa Facebook na ang ating CIO, yung opisina na nagbibigay ng tulong, from 7 doon sa presentation kanina, ay nagiging 8 na ito. Kasi minadagdag tayo sa Pikaway, kaya lang ito isang extension office lang ng CIO natin, Mitsayap. At sa June 18 naman ay magbubukas tayo ng bagong CIO doon sa bayan ng Carmen, sa Cotabato Province. Dahil gusto natin, bawat isang distrito ng ating congressman ay meron tayong isang CIO. Ngayon, CIO, Crisis Intervention Unit. No? Ngayon, tinatanong, kaya ba ng ating pundo, sapat ba ang pundo ng DSWD para tugunan ang maraming naghihingi ng tulong under AX? Unang-una, ang pamaraan po ng pagbigay, hindi lang po gusto namin magbigay, kundi dinadaan natin sa isang proseso na dinidetermine natin kung magkano talaga ang kailangan ng isang kliyente na pupunta sa ating opisina. Through, of course, sa ating case worker, no? Sa DSWD registered social worker natin na ini-interview at ini-determine yung pangangailangan ng isang kliyente. Pangalawa,
Ang pundo naman natin ay hindi lang allocated for Region 12. It is a national budget na kung kulang ang pundo ng isang rehiyon, ay nagpapadala ng additional fund yung ating national government to augment, of course, yung tulong na sa amin. At dalawa po ito. Dalawa po ang pundo ng ating AX. Una, yung regular funds namin, meaning yung binibigay sa amin na regular funds namin from our central office. At pangalawa po ay yung binibigay ng ating mga partner congressmen. No? Tawag doon is referral nila at meron din silang pundo na siyang nagdadagdag, nag-uumen sa at pundo. So sabihin natin sapat, talagang always sapat. Kung hindi man sapat, ay ginagawa naming sapat para lang matugunan ang pangailangan ng ating mga beneficiaryo na pupunta po sa ating mga opisina. Ang mga programa tungkol sa rice production. Ayan. Maaari niyo po ba kaming mabigyan ng impormasyon tungkol sa production volume kada probinsya? Meron po ba tayong data ng ganyan? Meron tayong data niyan. Actually, like kanina sa video, ang self-sufficiency ng Region 12 is nasa 108%. 108%? Yeah, sobrang taas. Baka pwede mo silang bigyan ng data, Ma'am Lord. Okay po. Ang ibig sabihin po ng rice self-sufficiency ay ito po yung abilidad ng isang rehiyon na ma-meet po yung demand ng ating populasyon in terms po sa ating local rice production. So ang ating pong data, we have a total of 1.2 million metric tons, no? 1.2 million metric tons. At ito po ay binubuo ng mga 4 na probinsya. At ang pinakamataas po na probinsya ay ang ating Cotabato Province na nagtala ng pinakamalaking produksyon na nasa 498,892 metric tons. At sinundan po ito ng ating Sultan Kudarat Province na mayroon pong 406,929 metric tons. And ang South Cotabato po ay mayroon tayong 310,251 metric tons. At ang Sarangani po ay mayroon tayong 40,232 metric tons. Isang very important event sa buong agrarian reform history ang naganap last year po. Ito po ay paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Naglalayon itong burahin ang lahat ng pagkakautang ng ARBs tulad ng principal loans, amortization at interest sa lupa na sa Land Bank of the Philippines. Exempted na rin po sila sa pagbabayad ng estate tax ng kanilang agri-lands na na-award sa ilalim ng CARP. This is to continue the legacy of his father, si former President Ferdinand E. Marcos, na mapalaya ang mga magsasaka sa bondage of the soil. Di po ba yan, Arda? Before siguro si Arda magsagot, konting follow up lang sa tanong ko kanina. Emancipation. So, I mean to say, talagang hindi conditional. O yung mga, for example, may arrears sila, totally wipe out na yung utang na yan. Wipe out na yun, RD. Talagang wala, parang record zero. na, hey, delinquent ito na, wala na. Ganon kaswerte ang mga farmers at ganon kamahal ng ating Pangulong Marcos sa mga farmers natin. Ayun. Okay. ARD, please. Okay, nabura na po. Nabura na po ang utang nila. Tama yan, RD. If we remember, in 1972, then President Marcos wrote and signed the Tenancy Emancipation Law o ang PD-27 o Presidential Decree number 27 na nagbibigay ng mga tenants ng rice and corn lands ng kanilang sariling lupa upang matapos na ang pagiging tinanti nila sa sariling sinasaka. Kasama niya, at that time, si Conrado F. Estrella bilang Secretary ng Agrarian Reform, na siya ang lolo ng present DAR Secretary na si Conrado F. M. Estrella III. After 51 years, medyo matagal, no? Ay pinagtibay pa ni President Marcos Jr. ang reformang agraryo na nilagdaan niya noong ang Republic Act 11953 noong July 7, 2023. Yes, Arda. It was really a significant moment that time. Maliban sa New Agrarian Emancipation Act, meron din kaming special project na tinatawag naming SPLIT. Ardo, you can enlighten our viewers?
Yes, RD. Isa po na special project ng DAR ang support to parcelization of lands for individual titling o ang split project. Split, Opo. Ito po ay isang World Bank funded project which aims to individualize yung mga previously awarded collective CLOA o titles na distribute sa mga ARBs po or beneficiaries. Ang DAR ay nagkakandak ng field validation upang matukoy ang mga lupaing sakop ng mga collective titles na ito. The recipient of the project will receive their own individual titles o tinatawag naming e-titles. Klaro ko lang, ARD, ano? So, yung beneficiaries, yung previous nyo na beneficiaries, pagkatapos may validation na ginagawa, once validated na po sila, magkakaroon sila ng e-title. Yes po. Tama po yun. Individual title na po yung marireceive. Mawawala o makakansela na po yung collective CLOA. Ang lalabas na po yung e-title, individual title po. Kasi before collective, meaning to say group o grupo? Yes po. Yun Yes ba yun? po. Yes po, RD. Presently po, DAR has distributed 9,082 e-titles sa 9,348 ARBs. No? May total area po ito na 15,465 hectares under this project. Ayun. Because of this, naging first in ranking ang DAR Region 12 nationwide sa implementation ng split project. Yes. Last year po ito. Ang malaking karangalan po ito, RD, sa ginagawa naming inspirasyon to better serve our clients and stakeholders. Nakita ko din, Doc, yung MAIP. Ano yung MAIP? MAIP stands for Medical Assistance for Indigent Patients. Okay, indigent and the patient. new name now is Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Okay. Lahat ba? Ito na to talaga. Lahat ba pwede ba kami maka-avail niyan? Indigent patient, yun nakakuha. First of all, yung IP. Everybody is entitled to it. Okay. Paano? Especially the indigent and those financially incapacitated. Initially, they might be able to pay, but because of the disease condition, it rendered them financially incapacitated. So they are entitled. So when patient goes to the hospital for hospitalization, they will be assessed by the social worker in the hospital, both public and private. Both private and public. Okay. Wala, for example, may PhilHealth ka, pero meron pa rin additional na babayaran. Yeah. Pwede ba yan ma-avail, Doc? Correct. Okay. Ano ba yung requirements natin to avail this service or this program? One, after the deduction from PhilHealth and other agency that provides assistance, the remaining balance may be charged some maipit. 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 All right. Okay. The requirement is just the hospital record at saka yung bill. Bill. Saan siya pupunta, Doc? Right there in the hospital, they can already request. Oh, okay. So yun. And then the hospital will, or the individual family will submit to DOH. Yun. To process. To process. Okay. So, ito ba isa sa mga programa o part ng Universal Healthcare program implementation natin? Ano ba yung UHC nga pala, Doc? Is this a program or what? The Universal Healthcare, based on the Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Law, it's neither a program or project. But rather it is the aspiration to ensure that there is a quality health services that are affordable and accessible to every Filipino. Ayun. Okay. So, klarong-klaro na. And presently, in our region, we have already, our provinces are now UHC
implementation side. Okay. Compliant? Compliant. Okay. So, and agreed already at the central office that they are before implementing sila such. naging compliant or nagbibigay ng serbisyo, of course, may mga challenges yan, ano? Yes. One of the challenge in the implementation of universal healthcare is the buy-in of the different local government units. Buy-in? Ano po ibig sabihin yan? They What do you had mean? to agree Okay. that they will harmonize their services and including their financial support to the implementation of universal healthcare in their own geographical area, like a province-wide health system implementation or a city-wide health system implementation, as in the case for General Santos City and the 4 provinces of Sorsogon region. O nga, kasi yung LGU kasi magsasabi, ano pang makukuha namin dyan, Doc? For example, kapag mag-avail kami mag-ano kami ng programa na yan. So, what's in it for us? Parang ganon. Di ba? Ayun ang buy-in, di ba? So, ano yung benefit? The benefit is really, it harmonized the operation. Okay. So, lesser cost for the LGUs. LGUs. Okay. But the benefit will be more on the constituents. Wherein the provision of quality health services will be harmonized and systematic. If one facility cannot provide the necessary service, it can be elevated to the next higher level facility within the healthcare providers network as mandated in the UHC law. Opo. Sir, meron po kayong Tourism Road Infrastructure Project or sinasabi natin na TRIP. Opo. Ano pong mga tourism sites sa region yung nakabenepisyo na po sa inyong programa and ongoing pa po ba ito, sir? Opo, ongoing na po ito siya. This is a convergence program po natin with the Department of Public Works and Highways natin. Maraming salamat po sa ating DPWH 12. Again, ang purpose po nito kasi ang ating mga tourism sites and activities could not really function up to the potential, no? So the full potentials niya. If one part of the tourism, or one part of the support facilities and infrastructure is hindi siya maganda. Okay, so the purpose is to provide access, not only access, but safe access of tourists to our tourist destinations and attractions natin. So, the Department of Tourism Force and convergence with the Department of Public Works and Highways being the implementing agency. So, we are partnering with our local government units, provincial and municipal LGUs natin in identifying, may criteria po tayo doon. Hindi lang po basta tinuturo natin. Na kalsada kalsadahan na lang kaagad. Pag sinabi kalsadahan, meron po tayong mga criteria like number 1 natin that compose 40% of the criteria is the tourist arrival, showing na talagang marami nang pumupunta. So, yung foot traffic. Foot traffic po natin doon. So pag marami nang pumupunta, parang kailangan na siya. So isa po yan sa mga criteria. So with the help of our local government units, we were able to identify mga tourism roads na tinatawag natin, which we submitted to the DPWH for their funding. No? We have the National TWG to evaluate pa. Hindi lang naman talaga tayo dito sa region, but it is being evaluated and reviewed by the National TWG composed of the Office of the Secretary ng DOT at saka Secretary po ng DPWH. Okay. So we were able to facilitate more than isa-isahin natin, sir. Sige po, isa-isahin natin, sir. Ito po yung mga ongoing natin, kung makita natin, nakikita nyo sa in 2024 po, we have 4 projects na kukunti lang po ngayon because marami na po kasi tayong natapos. So we have another one leading to Kirongdong Waterfalls in Magpet. Na po, may 70 million po sila this year. Ito po yung leading to Busagan Falls in Malungon. Okay po. So we have again 50 million to start. We have the leading to Bukay Falls in Kiamba, may 50 million po sila. Road leading to Malagap Underground River in Banisilan. Ang ganda po ng lugar. At tapos na rin po yata yung kanilang management plan because we could not operate a cave without the management plan being prepared by the DENR.
So para masundan po natin on how to take care and preserve the area kasi hindi pwedeng basta na lang papasukan natin yung lugar. Safety and then the preservation and protection po ng ating mga tourist resources po natin sa lugar. So meron po tayong 4 and a lot po from Alyusan, Makilala, Kidapawan City, and again in Arakan, Kabakan, and Malungon. And here in Sarangani, may ongoing pa po tayo sa Alabel, itong leading to Kawas Beach, may 5 million pa po sila. And again in Lake Cebu, marami po talaga sa Lake Cebu before, almost mga 5 projects po tayo doon. 15 million. May 15 million po sila, another 20 million allocated for Tibuli. Ito yung kinatapos po leading to our leading to Salakapi and Laconon. Okay. Sa Salakapi po, yun po yung starting point po for that trek to Lake Colon. Okay. So isa po yan sa mga sikat na mga attraction natin sa Lake Cebu. In SNA po, yung Senator Ninoy Aquino, yung leading, dadaasan yung Lagbasan Cave. As of now, yung Lagbasan Cave po natin ay talagang controlled. Hindi po basta-basta pumasok doon because as of now, it is classified as Class 1 na supposedly is bawal. But again, with the facilitation of the province of Sultan Kudarat and the ENR, they are trying to convert it into Class 2 so it would be open for ecotourism. Again, controlled po talaga pagdating po sa mga caves. Hindi po basta-basta and we need to coordinate with the proper authorities sa local, especially sa LGUs in exploring our cave resources. Summary po, sir, nung trip natin? Okay po. So, all in all, we were able to facilitate 55 projects, no? With more or less 210 kilometers na po yung ating mga ongoing natapos at including na po yung 2024 natin na projects. So, more than 7 billion po yung na-facilitate natin na funding. Marami pa po tayong mga proposals coming from our local government units. Ongoing po yung evaluation natin sa national for funding naman for 2025. Red, just to clarify things, I have a few questions po. You recently opened the country's first ever Bangko Sentral ng Pilipinas accredited or BSP accredited gold buying station sa Municipality of Tiboli. Ano po yung significance nito at ano yung mga potential impacts nito sa local community po, Red? Tama ka, Oliver. This is the first of its kind, itong gold buying station. Kumbaga, yung buying station na ito, nilagay natin sa bakuran close as possible to the source. So, this is the initiative. I'm proud to say this is the initiative of RD Efren Carrido of the MGB. Sila ang napasimuno nito. Ang purpose nito is, yun nga, to provide access and para maibenta itong produkto ng mga small-scale miners natin at a very competitive price. Plus the fact, maiwasan natin or yung risk in hauling these products to a long distance, yung risk na yon matatanggal natin, mawala yon. So direct na dun sa Bangko Sentral? Malapit na. Kumbaga, nasa bakuran na nila yung kung saan pwedeng ibenta yung mga produkto nila, yung mga gold nila. So fair yung presyo na makukuha nila? Very competitive. Okay po. Next question ko po, Red. Sunod-sunod yung mga ulat po ng pagbaha at landslide sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon. Lately, ang coastal areas ng Sultan Kudarat ay tinamaan ng pagbaha. As the agency responsible for environmental management, how do the DENR and MGB contribute dun po sa DRRM efforts ng ating gobyerno? Malaking tulong po ang nagagawa ng ating ahensya sa pamagitan ng MGB. Ang MGB kasi, ito ang inaatasan na gumawa ng mga geohazard map. Okay. Itong geohazard map na ito, ginagawa nila ito taon-taon, ina-update nila. Okay. Ito ay malaking tulong para sa local government unit sa paggawa ng kanilang Comprehensive Land Use Plan. CLUP. Yeah, CLUP. So, importante ito so that in a map, ma-identify saan yung mga flood-prone areas at saka yung mga landslide-prone areas. So, malaking tulong yan. At saka, kasama ito, dapat mapasama ito sa DRRM
DRRM. Local DRRM plan. Yeah, kasama ito. So, ito, galing ito, itong mga geohazard. Kumpleto na po ba, sir, lahat ng LGUs natin? Kumpleto na tayo. Meron lang tayo mangilan-ngilan na subject for updating. Okay. But for the entire region, kumpleto po tayo. 2024 POPSEN CBMS. Na-mention mo yun kanina eh. Ano ba yung kahalagahan nito? Ano ba ito talaga? At bakit kailangan natin gawin yan? Paki-explain nga, please. Thank you, RD Fry. Ang 2024 Census of Population at ang Community-Based Monitoring System, or in short, we call it POPSEN CBMS, ay isang inisyatibo ng ating pamahalaan sa pangunguna ng Philippine Statistics Authority upang gawin mas epektibo ang pagtugon ng pamahalaan na maibsan ang kahirapan at tiyakin ang inklusibong pag-unlad ng ating ekonomiya. So, talagang tinatarget natin yung kahirapan kasi hindi masyadong umusad ang ating bansa kung maraming pobre sa populasyon. At ang 2024 POPSEN CBMS ay gagamitin din upang malaman kung sino ang mga kwalipikado para sa maging benepisyo ng mga social protection programs. Ang 2024 POPSEN CBMS ay pangsambahayang datos o nangangalap ng mga kaugnayan na may kaugnayan sa edukasyon, kasi parang tutukan natin yan. Trabaho, kalusugan at seguridad, pagkain, food security. Migration, then pangunahing serbisyo at tirahan, karanasan sa kalamidad, kapayapaan at kaayusan, pinagmumulan ng supply ng tubig at mga tubig inumin, at mga detalye ng palikuran at struktura ng tirahan. Ito din ay nagsasagawa ng geotagging o pagmamapa ng mga gusali at pasilidad tulad ng ospital, eskwelahan, at iba pang mga establishmento na naghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. So in other words, ang pag-geotag ng government facilities ay pinahihintulotan na ng ating batas, ng ating gobyerno. So, hindi ka magtataka kung mayroon in ongoing projects, nakatag, in real time, alam mo kung anong ng status. Kaya ito ay makakatulong sa monitoring doon sa mga contractor natin, sa mga implementing agencies. Ito yung mga updates natin na tungkol sa POPSEN CBMS. Simula nung ika-una ng Hulyo, July 1, sumailalim sa training ang mahigit na 70,000 enumerators ng POPSEN. Buong bansa yan. Buong bansa. Sa ating rehiyon, meron tayong more than 4,000. Alright. Matagumpay na naisagawa ang National Press Launch noong July 9 na dinaluhan ng iba't ibang partner, national government agencies at media. Nagpapasalamat kami dito sa ating mga media. Nung nag-press launch tayo noong July 15, ay pinuntahan tayo despite the different schedules na meron sila sa Gensan, at tinulungan tayo para magawa yung press launch. Dahil kung wala tayong media, walang press launch. Of course. Launch lang. Sinundan ito ng mga regional press launch sa lahat ng region. Pero iba-ibang schedule lang nga. Sa atin dito sa Gensan ginawa? Sa Gensan. I think yung kasamahan natin doon sa Gensan, sa PIA, yung kasama namin, si Miss Cathy, yung Information Center Manager namin. Siya yung nag-lead. Yung aming forever na pasasalamat sa PIA. Always yan. Sila yung medyo malapit sa puso ng media. Yung kami, kailangan namin ng tulong ng PIA. Katulad ngayon, nandito kayo. So, ito ay para maipaalam sa publiko ang tungkol sa POPSEN CBMS dahil mahalaga ito sa ating buhay. Hindi lang tayo magbilang ng populasyon dito, kundi nire-ready na ng ating gobyerno yung paglilisan from listahanan to CBMS list as far as social protection program is concerned, at matiyak kung sino ang mga tunay na beneficiaryo ng ating social protection program. Bilang bahagi ng IEC, nakipag-ugnayan din ang PSA sa mga local government units para
magpatugtog ng mga pampublikong anunsyo o bandilyo hinggil sa pagsasagawa ng PAPSEN na CBMS. Nag-roadshow kasi ito. May mga yung mga paikot sa munisipyo or sa major thoroughfares para ikampanya yung PAPSEN CBMS at tumulong ang ating mga local government units dito. Nagsimula ang enumeration period last week, simula nung July 15. Kaya asahan na ang mga enumerators mula sa PSA ay kakatok sa inyong mga pintuan para magsagawa ng survey. So, papasukin natin sila para... So, RD, kailan ba yun last na CBMS survey natin? Ano ba yan? Actually, meron tayong CBMS after nung napasa yung batas nung 2019, meron tayong dito sa Region 12, CBMS noong 2022 at meron din 2023. Pero hindi lahat ng munisipyo gumawa noon. Meron lang tayo dito sa Sultan Kudarat. Parang random lang siya. Depende kasi sa capacity ng LGU. Sila kasi ang nagfa-funds ng kanilang CBMS because under the law, ang pwede lang i-subsidize ng national government magmula ng fourth class, income class municipality, fourth class, fifth, and sixth. First class to third class, hindi obligado ang national government. Kaya ang lang sa atin, nag-CBMS yung 2022 ay 3 at yung 2023 medyo 6 or 8. So in short, this year lahat na? Wala na? This year lahat na. Okay, so lahat na nationwide. Walang pinipili. Walang pinipili. Okay, good. Kailangan itong CBMS ngayon basis ng mga national agencies like for example DSWD. Yes. Para maging updated na talaga kung sino talaga dapat maka-avail ng mga programs and services, no? Yes. At sino saka, yung mahirap? Yes. Ang CBMS law talaga, tina-target niya is poverty alleviation. Okay. Kasi may tinatawag tayo dito na multidimensional poverty index. Malalabas doon sa result ng CBMS dahil ang kahirapan hindi lang sa income. Yun. Pwede mahirap ka sa health, sa education. Lahat ng tinutukoy kanina, security, access to public service, pwedeng poor ka dyan. Kasi kung hindi ka healthy, anuhin mo yung pera yun kung hindi ka healthy. Yun ang i-cover ng CBMS this year. RD, with all your accomplishments, alam ko marami pa pong plano ang DILG 12. Ano na naman po kaya yung ways forward ng inyong ahensya from 2025 to 2028? Of course, RD, we operate on the we have operations plan and budget. So we operate on that operations plan from the central office. Of course, So we continue with those programs mentioned earlier, aligning our along that line. Yung gusto kong mangyari po sa department namin, sa DILG 12 specifically, is to mag-streamline po kami in a way that we align our various field roles ng mga CMLGOs natin with that of our mandate and ensuring that lahat ng mga programs, projects, and activities namin as it pertains to the local government units po, meron po talagang mga focal person or action officer to ensure yung implementation at saka yung coordination and tie-up ni DILG with the LGUs. Also, that's the streamlining. And then we also have simplification of our strategies. So as much as we can, mga lesser steps lang po yung halimbawa may bababa na MC, we are to guide our field office on the lesser steps para medyo mas mapadali din po ang buhay ng ating mga MLGOOs. And itong sinasabi ko sa kanila that we stick with our mandates for our field officers to know what to prioritize with the various PPAs, and meron din kami mga interagency na mga engagements din. Ako curious ako yung stick to the mandate. Bakit meron bang ibang sa LGU po kasi, di ba, parang varied yung mga ginagawa. So, minsan po, to show camaraderie, may nag-chairperson ng Committee on
halimbawa nagpipiesta, so may committee or may Ayun, task group si oo. MLGOO. Pwede naman po yun kasi pero sometimes I'd like to encourage them to kumbaga stick to mandates so that para ma-maximize din nila yung energy nila kumbaga na hindi naman po kakainin po ng ibang May mga deadlines, hindi na nasubmit yung mga Opo, di so ba? that's the internally. Pero naman po doon sa aming mga external clients, sir, meron po kaming, we're happy to announce and we are proud of this, yung ongoing po na CSO engagement on the formulation po ng participation continuum with USAID Change and with the Mahintana Foundation Incorporated. Okay. Ito po yung... Ano yun? Sa mga ordinaryong Opo. mamamayan. Ito po yung... Participation continuum, ano yun? Opo, ito po yung sinasabi na ang mga CSO ay dapat mag-participate doon sa governance. Oh. Pero ano yung level ng participation nila? So this is an assessment tool for the LGUs to know kung ang binibigay ba nila na participation is tokenism? Kumbaga, hanggang prayer lang ba? Hanggang attendance lang ba si CSO? O merong co-creation, collaboration? At may mga projects talaga na nag-implement is si CSO. So, ito po, dito po natin makikita. Ongoing po, magkakaroon po kami ng ongoing ang mga initial talks namin at magkakaroon ng workshop din po kami para i-tailor fit namin sa context ng Region 12. Parang i-review nyo yung outputs nila, participation nila siguro. Ano, Opo. may mga checklist ba ito? Opo. At saka we are also excited na magkaroon na talaga ng CSO agenda ang ating mga local government units. Okay. Sir, napaka-specific po ng inyong presentation po, no? Yung inyong accomplishments. Any other inputs po na baka gusto po ninyong idagdag doon sa presentation or as a wrap-up statement po doon sa AVP po natin? Yes, Ma'am Kate. Para malaman po ng ating mga viewers, from the second quarter of 2022 to the second quarter of 2024, the Police Regional Office 12 has recorded significant accomplishment. Administratively, there are 6 third-level officers and 3,815 second-level officers were promoted to the next higher rank, while a total of 45,019 awards were given to police commission officers, 602,573 awards to police non-commissioned officers, and 20,137 awards to non-uniformed personnel. The PNP Scholarship Program currently supports 19 grantees and 41 dependents through 17 memorandum of agreements with academic institution. Ibig sabihin doon sa mga institution sa mga eskwelahan. Health benefits for personnel have been enhanced through 2 MOA, Memorandum of Agreement, with hospitals in General Santos City. Training and skill enhancement courses have been participation from 9,678 personnel, including specialized courses and regional training initiatives. Operationally, anti-illegal drugs operation resulted in the arrest of 2,952 individuals were arrested and the seizure of significant quantities of shabu and marijuana. Manhunt Charlie operation, ito po yung pinaka operation, no? Led to the arrest of 1,573 most wanted person. So marami masyado, no? 1,573. A total of 6,056 wanted persons, individual, total. Campaign against lost firearms about illegal gambling and smuggling were also highly effective, with numerous arrests and confiscation. Additionally, peace-building efforts led to the surrender and arrest of multiple CTGs and LTGs, along with the recovery of assorted firearms and explosives. In terms of crime environment, PRO 12 has been made notable progress in reducing crime and increasing
crime solution efficiency over the past 2 years. From 2022 to 2024, the region has a significant decline in total crime incident and an impressive increase in the crime solution rates. Both index crime, such as the theft, physical injury, and the non-index crime, including drug-related offenses and illegal gambling, have also decreased. This positive trend can be attributed to intensified police visibility, community policing program, and targeted operation against criminal elements. The Regional Oversight Committee on Enhanced Managing Police Operation and Anti-Illegal Drugs played a crucial role in this success, tailoring strategies to meet the specific needs of province and municipalities. Success stories include the arrest of high-profile wanted persons and the voluntary surrender of CTGS members, showcasing the effectiveness of Pro-12 strategies in maintaining peace and order in the entire region, the Soc-Sargent region. Ano naman kaya yung mga hakbang na ginagawa ng opisina ninyo upang maging handa at ligtas tayo? Maging handa at ligtas sa mga komunidad, sir. Go ahead. Salamat. Ang Office of Civil Defense ay nagsagawa ng mga sumusunod na hakbang upang matiyak ang kahandaan at kaligtasan ng mga komunidad sa banta ng La Nina sa mga sumusunod na buwan. Una, pagpapalabas ng babala at payo. Patuloy ang OCD sa pakipag-ugnayan sa PAG-ASA at sa Mines and Geoscience Bureau or MGB upang agad na maiparating sa publiko ang mga babala at payo ukol sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pangalawa, pagpapatupad ng preemptive evacuation. Nakipag-ugnayan ang OCD sa DILG upang mabigyan ng abiso o direktiba ang ating mga local government units na magpatupad ng preemptive evacuation para sa mga lugar na mataas ang panganib para mailigtas ang ating mga kababayan. Pangatlo, paghahanda ng relief goods at emergency equipment. Tinitiyak ng OCD na may sapat na relief goods at emergency equipment ang mga rehiyon para sa mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng mga sakuna. Pang-apat, pagsubaybay sa mga lugar na may mataas na peligro o panganib. Patuloy na sinusubaybayan ang mga lugar na may mga mataas na peligro ng pagbaha at pagguho ng lupa upang maagang maalerto ang mga mamamayan natin sa pamamagitan ng ating 24/7 Operations Center. Panglima, coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng ating pre-disaster assessment meetings. Nagkakaroon ng coordination sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at non-government organization or NGOs upang masiguro ang mabilis at epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Pang-anim, pagtuturo ng risk reduction measures and preparedness activities. Aktibong nagtuturo ang OCD ng mga hakbang para sa disaster risk reduction tulad ng tamang pag-ayos ng mga kabahayan at pag-iwas sa landslide-prone areas at ang pagkakaroon ng contingency plan for landslide and flooding incident sa lahat ng LGUs natin. RD, ang mga hakbang na ito ay bahagi lamang ng mas malawak na layunin ng OCD na protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamayan sa panahon ng La Nina at ibang kalamidad. Hello, good morning po sa inyong lahat. Ang topic po ng discussion today is about the Department of Justice. So particularly at the regional level. So magre-report po kami on our accomplishments and updates on our programs. Marami pong attached agencies under the department. Nandito po, kasama na po yung Public Attorney's Office or PAO, yung Parole and Probation Office,
Land Registration Authority, Administration, no? NBI, under din yan sa DOJ. And my office is the National Prosecution Service. So, under kami sa DOJ. Primarily, ang function ng prosecutor, ang tawag sa akin ay prosecutor, yung mag-imbestiga at saka mag-prosecute ng crimes. Yan ang primary duty ng prosecutor. And there are around 9 offices under dito sa Region 11, Region 12 na under dito sa regional office. We have dito sa South Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor South Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor North Cotabato, Office of the Provincial Prosecutor Sultan Kudarat, and Office of the Provincial Prosecutor in Sarangani. We have also offices in the cities in Region 12, such as Office of the City Prosecutor in Cotabato City, Office of the City Prosecutor in Kidapawan, in Tacurong, and General Santos City. So, as I said, ang primary function ng prosecutor, alam naman siguro ninyo to, mag-file kayo ng reklamo sa prosecutor kung may na-commit na crime against your person. Yun ang nakakaalam natin. Pero lately, may bagong program ang Department of Justice, which is the proactive involvement of prosecutors in the case build-up. So parang sa US to, alam niyo sa US, ang mga district attorney doon, nag-assist sa mga police in the investigation of crimes. So dito, ito yung bagong program ng bagong administration under Secretary Boying Rimulya na mag-actively prosecute, actively involve na ang prosecutors in the case build-up. Pero limited lang muna yung mga kaso kung saan kami pwede mag-participate in the case build-up. Mga mabibigat muna na kaso, mga heinous crimes, mga ang penalty matataas. Pero yung mga bababa, wala muna, hindi kami kasama sa case build-up. Doon lang muna sa matataas na kaso. Another program na ginagawa ng bagong administration, yung pinataas namin yung threshold of evidence para ma-file ang kaso sa korte. Dati ma-recall ninyo, kung alam ninyo kung may mga kaso kayo sa piskalya, probable cause lang. Kung may probable cause, file na ang kaso sa korte. Pero ngayon pinataas yung threshold, yung quantum of evidence. Ang tawag na ngayon, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So sa bagong policy na to, hopefully, tataas na yung success rate ng prosecution. Kasi ang ebidensya, quantum evidence na i-file na sa korte, mataas na. So yung mga frivolous, yung mga harassment na suits, na mababa lang yung ebidensya, hindi na yan ipapile sa korte. So ito yung mga bagong programa ng DOJ. So may din kami, may tinatawag tayo na DOJAC, DOJ Action Center. Ang DOJ Action Center, kung may mga reklamo kayo, kung mabagal yung serbisyo ng Fiscal's Office, hindi maganda yung treatment ng fiscal sa inyo, pwede kayo mag-report dito. So, by February, mag-open tayo dito sa Region 12 ng office. Pero ngayon, pwede na kayo mag-report, pero gawing formal na ang DOJAC
dito sa Region 12. Mag-set up sila ng office dito sa regional office sometime February next year. So, accomplishments ng Region 12, modesty aside, top performer ang NPS 12 with respect sa performance. You know, every year may kuwang kami yung assessment sa performance. Since nag-assume ako ng regional prosecutor noong 2013, so 2024 na ngayon, so 11 years, mga 5 beses na kami naging number 1 in my 11 years as regional prosecutor. Pero aside from that, number 2, ganun ang performance level ng NPS 12. So, okay ang performance ng mga opisina under sa NPS 12. Then, another program which will be shown na pinakita na siguro kanina is about yung Witness Protection Program. Ito yung pinagyabang ng Region 12 because we are also top performer in terms of admission ng mga witnesses. Marami tayong mga witnesses covered under sa WPP. You know, ang WPP, importante masyado to in prosecuting cases. Kasi kung walang testigo sa kaso, hindi mo ma-prosecute successfully ang mga kaso. So, kino-cover natin yung mga witnesses. Otherwise, ayaw nila mag-testify sa kaso. So, ginaalagaan natin yan sila under sa WPP. So, we have marami din tayong mga accomplishments, pero ito yung mga importante. Pero with respect sa present administration, yung nasabi ko, yung active involvement ng prosecutors, gamitin natin to. At saka yung maganda ring programa na ginagawa nila yung higher threshold of evidence bago ma-file ang kaso sa korte. So, ang mangyari nito, ang success rate ng prosecution tataas. So, marami pong salamat sa inyo. RP, additional lang po, part of your presentation po kanina is you will construct a new building. Yeah, correct. So, sorry, I forgot about that. So, hindi naman pagyabang din, no? Nandito kayo sa office ng region. Okay naman siguro itong office tayo. Nagpatayo nitong 3 floors, including ginagamit yung first floor ng korte. Kung nakapunta kayo ng Jensen, maganda rin yung opisina ng OCP Jensen. Kung nakapunta kayo ng Sarangani, ang office ng OPP Sarangani under kay Provincial Prosecutor Elmer Lastimosa, yung sa Jensen naman under kay City Prosecutor Mency Catalonia. Maganda po yung opisina namin. Kung nakapunta kayo, tingnan ninyo maganda. Then, may plano ang Kidapawan and Sultan Kudarat na magpatayo din ng building. So, nag-aumpisa na sila, kumuha na sila ng lote, may usufruct na. Ang next niyan, yung construction na ng building. So, hindi magtagal, 2 to 3 years, may opisina naman na magandang opisina ang Kidapawan at saka Sultan Kudarat. Yan.
Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.